yan nga mga kabakyard, nilagyan ko nitong dahon ng saging para hindi sila masyadong ma-stress at hindi masyadong magtae. Good morning mga kabakyard. So, winalay na nga po pala natin itong mga biik. Ito nga palang mga medyo maliliit dito ay 32 days. At yung mga malalaki naman is mag 36 days na. So, yung age kasi nila mga kabakyard is 6 days yung pagitan. Itong tatlo na to, yan yung mga naunang naging biik natin dito, yung anak niya. Tapos yung mga sumunod after 6 days, nanganak naman yung isa natin. Ayun. 5 yung kanyang naging anak. At ngayon nga ay sinabay-sabay na natin silang iwalay sa kanilang inahin dahil kumakain na rin naman sila mga kabakyard. Tsaka yung isa nating inahin ay medyo namayat na kaya kailangan na talaga nilang iwalay. Dapat mga kabakyard, iwawalay ko itong mga to 35 days. Na walay natin sila ngayon ng 32 days itong maliliit, tapos yung malalaki 36 days. Kaya ayan, mas malalaki yung tatlo dyan. At yan nga mga kabakyard, nilagyan ko nitong dahon ng saging para hindi sila masyadong ma-stress at hindi masyadong magtae. Kasi sa unang pagwawalay niyan mga kabakyard, talagang stress yung mga yan. Siguro mga ilang araw tayong magtitiis sa iyak nila at sa iyak din ng mga inahin. Dahil gano'n naman talaga pag nagwawalay. At yun nga, nung paglipat ko kaninang umaga, nag-away agad to. Itong babae na anak nung nito. Tapos yung babae na anak nung kabila. So nagrambulan agad sila. So ang ginawa ko mga kabakyard, inisprayan ko sila ng suka. Silang lahat para magkakaamoy na sila at maiwasan na yung pag-aaway-away nila. So yan, pag nag-away pa ulit sila, sprayan ko ulit sila ng suka. So yun lang yung pang remedyo natin sa pag-aaway niyan, kasi mag-aaway talaga yan mga kabakyard dahil hindi magkakapatid. So nabasa ko rin sa mga group na effective naman yung ganon. Ini-sprayan nila yung katawan ng mga biik ng suka para daw magkakapareho na ng amoy. So yan, yung pinapakain po pala sa kanila ngayon mga kabakyard ay pre-starter or yung early win ng Pigrolac. Kasi simula noon pa mga kabakyard, nang nag-aalaga ako ng native pig, yung mga biik talaga na ganyan, pag winawalay ko is pinapakain ko talaga sila ng early win Pigrolac. So pure feeds yung papakain natin sa mga biik mga kabakyard para yung makakakuha dito sa atin is hindi mahirapan pakainin yung mga biik, kasi mabibili lang naman yun sa mga agri-supply, sa mga poultry supply, sa bilihan ng mga pagkain ng mga hayop. So yun, kasi kung sasanayin natin tong mga biik natin mga kabakyard na pakainin ng ating customized na pagkain, ay mahihirapan po yung bibili na pakainin sila, kasi syempre kailangan pa nilang gayahin yung ginawa natin customized na pagkain nila. Kaya ayun yung ginagawa ko mga kabakyard, pag ganito mga biik talaga pure feeds pinapakain ko para mabilis rin lumaki at hindi mabansot, tsaka hindi mahirapan yung ating mga buyer pag kuha nila ng mga biik nila. So yan, tapos yung inumin nila mga kabakyard, dinahaluan natin ng Apralite na powder para prevention, para hindi magtae, kasi stress tong mga to. So mga ilang days natin yung pagtitiisan ng ingay nila, yung iyak-iyak nila. Siguro mga 3 to 4 days yan bago mag-sink in sa kanila na nakawalay na sila sa inay. Yung mga inahin mga kabakyard, mag-iingay din yan dahil yung suso nila matitigas, kasi yung niyan, yung gatas, masakit yun pag hindi nasususuan ng mga biik. Tapos makaka-recover din yan mga ilang days lang, iimpis na yung suso nila.
pag umimpis na yan, hindi na yan sila iiyak, hindi na yan sila mag-iingay. So, ganun yung way ko ng pagwawalay dito sa mga bait natin. So, ayan sila. Malalaki naman na sila mga kabackyard. Dapat nga mga kabackyard, 28 days ay winawalay na. Pero dahil ako, hindi naman ako nagwawalay ng ganun sobrang kabata. Talagang nagwawalay ako mga kabackyard 30 to 35 days talaga. Tapos, ang out ko niyan is 40 to 50 days ang out ko sa mga biik. Ang bentahan ko pala dito sa mga biik mga kabackyard is 4,000 isa. Mistiso na to mga kabackyard, hindi na sila pure native. Dahil sumpit yung tatay nitong kabila, tapos itong kabila naman, yung binili natin bulugan. Kaso benenta na natin kasi napag-isipan ko mga kabackyard na magastos pag nag-alaga tayo ng bulugan kasi dalawa lang naman yung hen natin. At yung expenses doon sa pagpapakain ng bulugan natin is medyo mataas. Tapos hindi naman natin siya monthly nagagamit. Every 4 months lang or every 5 months natin nagagamit yung bulog. Kaya lugi tayo pag nag-alaga tayo ng bulog tapos dalawa lang inahin natin. Kaya ang ginagawa ko ngayon mga kabackyard ay bibili na lang tayo ng similya ng bower at yun yung AI natin dun sa ating inahin. Ang semen naman dito mga kabackyard ng bower is 400 lang naman per bottle. Kaya mas mura. So mas okay na mga kabackyard kaysa mag-alaga tayo ng bulugan. Lalo na kung dalawa lang inahin natin. Pero kung marami na inahin natin mga kabackyard, kapag 4 hanggang 5 na inahin natin is kailangan na natin ang sariling bulugan natin. Pero mga kabackyard sa ngayon, i-maintain ko muna tong dalawang inahin muna kasi hindi ko pa kaya na magdagdag pa ng inahin. Dahil mga kabackyard, hindi lang naman yan yung alaga ko. Meron din ako mga alagang Muscovy duck, native pig, gansa, tsaka Bengala. At syempre meron pa akong inaalaga ang bata na 5 years old. So hatid sundo ko yun sa school. Kaya hindi ako makakapag-focus pa talaga mag-alaga ng mga hayop sa ngayon. Dahil meron akong inaalagaan pang bata. So once na lumaki na siguro yung anak ko, doon na ako konti-konting magdagdag ng breeder pag kaya ko na. Kasi mga kabackyard, ako lang naman mag-isa yung nag-aalaga dito ng mga hayop. At ako rin mag-isa yung nag-aalaga dun sa anak ko. Syempre, alagain pa yun, 5 years old, pakakainin pa, palitikuan lahat. At hatid sundo sa school. Ayun. So, lalo na ngayon magpapasukan ng mga kabackyard, talagang hindi tayo makakapag-focus sa pag-aalaga ng hayop niyan. So, ano na lang, parang sideline ko lang muna tong mga to at hanggang ganito pa lang karami naman yung kaya ko dito. So, ayun lang mga ka-backyard. Kaya hindi ako nakakapag bigla ang parami dahil may limit lang din yung kaya kong alagaan. So, kung meron akong katulong, siguro yun, makakapagdagdag tayo ng gagawing inahin. Pero dahil solo ko lang naman nag-aasikaso at nag-aalaga dito sa mga alaga kong hayop dito sa ating mini backyard, ay tama na po muna yung ganito kasi mahirap yung bibiglain natin sa pagpadami tapos hindi natin maaalagaan ng ayos, hindi natin mabibigay yung 100% na pag-focus natin sa kanila sa pag-aalaga. So, ayun na lang mga ka-backyard at update ko na lang kayo mga ka-backyard sa mga susunod pa natin magiging ganap dito sa ating mini backyard.